Magandang umaga mga bata! Narito muli ang inyong guro sa Filipino 6. Ako si Teacher Nina. Handa na ba kayo sa panibagong aralin sa araw na ito? Sa araw na ito, matututunan mo ang pagbuo ng bagong salita gamit ang panlapi at salitang ugat na mahalagang kasanayan sa pag-unlad ng inyong pag-aaral. Halika at alamin nating mabuti ang araling ito. Sa araw na ito, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa pagbuo ng bagong salita gamit ang panlapi at salitang ugat. Ano ang salitang ugat? Ang salitang ugat ay ang punong salita o payak na salita na walang kahit anong dagdag na titik, kataga o pantig. Halimbawa, sa salitang gulayan, ano ang salitang ugat dito? Tama, gulay. Pangalawa, matalino. Ano ang salitang ugat na makikita natin sa salitang ito? Tama, talino. Pangatlo, basurahan. Ano ang salitang ugat dito? Tama, basura. So mahalaga na malaman natin ang mga salitang ugat na ginamit sa bawat salita upang malaman natin kung ano ang mga panlapi na idinagdag. So ating alamin naman ang panlapi na ginamit o ano ang kahulugan ng panlapi. Ang panlapi, ito ay isa o ilang titik na idinaragdag sa unahan, gitna o hulihan ng mga salitang ugat upang makabuo ng isang panibagong salita. Halimbawa, gamitin ulit natin yung ginamit nating mga salita kanina. Gulayan, matalino, basurahan. So atin nang nakita kung ano ang mga salitang ugat nito. Ayan. So dito, madali na rin nating matukoy kung ano ang mga panlapi na idinagdag sa salitang ugat, kaya po tayo nakabuo ng panibagong salita. So ano ang dinagdag na panlapi sa salitang ugat na gulay, kaya naging gulayan? Tama, panlapi na an. Sa pangalawang halimbawa, talino. Ano ang dinagdag sa salitang ugat na talino, kaya naging salitang matalino? Tama, ma. At ang huling halimbawa natin, sa salitang ugat na basura, ano ang dinagdag na panlapi, kaya naging basurahan? Tama, han. So ang mga panlapi na an, ma at han ay ilan lamang sa mga halimbawa ng panlapi. Ang panlapi ay may 5 uri. Ang mga uri nito ay unlapi, gitlapi, hulapi, kabilaan, at laguhan. Ating iisa-isahin ang mga uri ng panlapi upang ating ito lubos na maunawaan. Unang uri ng panlapi ay unlapi. Unlapi, ito ay tinawag na unlapi dahil ito ang panlapi na nasa unahan ng salitang ugat tulad ng ma, nag, mag, pag, at iba pa. So halimbawa ng unlapi plus salitang ugat ay makakabuo tayo ng bagong salita. Halimbawa, mag na unlapi, idadagdag natin sa salitang luto, ito ay makakabuo ng bagong salita na magluto. Pangalawa, na unlapi, idadagdag natin sa salitang ugat na awit, ito ay makakabuo tayo ng bagong salitang mawit. At ang pangatlong halimbawa ay unlapi na, idadagdag natin sa salitang ugat na sabi, ito ay makakabuo tayo ng bagong salita na nasabi. So makikita po natin sa mga halimbawa, ang mag, at na ay mga panlapi na idinagdag sa unahan. Ito ay mga halimbawa ng unlapi. Pangalawang halimbawa o uri naman po ng panlapi ay ang tinatawag nating gitlapi. Gitlapi naman ang tawag sa panlapi na nasa gitna ng salitang ugat. Madalas, ginagamit ang gitlapi na in at Halimbawa ng gitlapi plus salitang ugat, makakabuo po tayo ng bagong salita. Halimbawa, ang gitlapi na in at ang salitang kain
Kapag idinagdag natin siya sa gitna ng salitang ugat, makakabuo tayo ng bagong salita na kinain. Pangalawa, ang panlapi na at ang salitang ugat na talon. Pag dinagdag natin dito sa gitna ng salitang ugat, ito ay makakabuo tayo ng bagong salita na tumalon. Pangatlong halimbawa, ang gitlapi na plus ang salitang ugat na sayaw, kapag idinagdag sa gitna ng salitang ugat, ito ay makakabuo tayo ng bagong salita na sumayaw. Ang mga panlapi na in at ay ang mga panlapi na ginagamit sa panlapi na tinatawag nating gitlapi. Pangatlong uri ng panlapi naman ay tinatawag nating hulapi. Ang hulapi, ang panlapi na kinakabit o idinadagdag sa hulihan ng salitang ugat. Ang mga halimbawa ng panlapi na idinadagdag sa hulihan ng salitang ugat ay ang panlapi na an, in, han, at hin. Halimbawa, sa salitang ugat na basa plus hulapi na hin, makakabuo tayo ng bagong salita na basahin. Pangalawang halimbawa, ang salitang ugat na palit plus dagdagan ng hulapi na an, makakabuo tayo ng bagong salita na palitan. Pangatlong halimbawa, sapi na salitang ugat at dagdagan natin ng hulapi na han, ito ay makakabuo tayo ng bagong salita na sabihan. Ang hin, an at han ay ilang halimbawa ng hulapi. Pang-apat na uri naman ng panlapi ay tinatawag nating kabilaan. Ang kabilaan naman ay ang panlapi kapag ito ay idinaragdag o inilalagay ang panlapi sa unahan at hulihan ng salitang ugat. Halimbawa, ingat, dadagdagan ng pag sa unahan plus an na panlapi sa hulihan ng salitang ugat, makakabuo tayo ng salitang pag-ingatan. Ayan, makikita natin na nasa gitna ang salitang ugat at kabilaan po na makikita natin ang panlapi na pag at an. Pangalawang halimbawa, ang salitang ugat na tanim. Kung dadagdagan po natin siya ng panlapi sa unahan at hulihan ng mag at an, mayroon tayong mabubuo na bagong salita. At ang itong salita na ito ay magtaniman. Makikita natin, idinagdag sa unahan ang panlapi na mag at sa hulihan naman ang panlapi na an. So, nakabuo tayo ng bagong salitang magtaniman. So, ito po ang mga halimbawa ng panlapi na nasa uri ng kabilaan. Ang huling uri ng panlapi ay laguhan. Laguhan naman kapag ang panlapi ay ikinakabit sa unahan, sa gitna, at hulihan ng salitang ugat. Halimbawa, sa salitang ugat na sikap, dadagdagan natin siya ng unlapi na pag, gitlapi na at hulapi na an. So, makakabuo tayo ng bagong salitang pagsumikapan. Ayan, pag, at an. So, makikita po natin na ang panlapi ay nasa unahan, nasa gitna, at nasa hulihan. Pangalawang halimbawa, sa salitang ugat na sigaw, magdaragdag tayo ng unlapi na ipag, gitlapi na at hulapi na an. Makakabuo tayo ng bagong salita na ipagsumigawan. Makikita natin ang panlapi na ipag, ang gitlapi na at ang hulapi na an. Ito ay halimbawa ng panlapi na nasa uri ng laguhan. Yan ang 5 uri ng panlapi.